Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, September 11, 2025. Sa kasalukuyan nga po sa aming pagmumonitor, mayroon po kaming namumonitor na dalawang low pressure area sa silangang bahagi ng ating bansa kung saan ang isa ay nasa gawing silangan ng Luzon na kung saan nga po ito ay nasa Quezon Province at hagip na nga po nito ang area ng Bicol Region, Quezon Province, Nueva Vizcaya at Aurora. At kabilang na rin dito sa Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at mga nabanggit po yan ay apektado po ng low pressure area. Samantalang ang isa naman ay makikita natin sa may Zamboanga at sa may Mindanao area. Na kung saan makikita natin sa may silangan, bahagi ng Mindanao na matatagpuan natin ang isang low pressure area na siyang nagdudulot din ng mga localized thunderstorm sa ating karagatan. Na kung saan nga po nasa loob na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman maging alerto po dahil posible nga po itong maglandfall dito sa may Visayas area sa aming pagtaya. Na kung saan tatawid ito dito sa area ng Aklan, Romblon at Occidental Mindoro. So possible po dito sa area na to kasi ang pagkilos ng isang bagyo base sa pinaka-climatological track ay nilabas ng Pag-asa na kung saan tatawid dito sa silangang bagyo ng Visayas, Mahilagang Kanluran na kung saan kung Pahilaga, paakyat po yan. So, posible pang hagipin nito ang Masbate, Romblon, Occidental, Mindoro. Kaya po maging alerto po tayo dahil sa posibilidad pong yan, base po yan sa bagong climatological track na inilabas ng Pag-asa sa buwan ng September na yun yung pinaka tinatawid pag buwan ng September ng mga bagyo. Base po yan sa mga last pagmumonitor na dito po talaga sa pagdating na ng buwan ng September dito sa area ng Visayas at tatawid dito sa gitna ng Luzon or sa gitna ng ating bansa. Samantala, mayroon din tayong senaryo na posibilidad na Pahilaga muna or dito sa silangan dadaan na sa may Visayas, Eastern Visayas, and then Eastern Luzon. So, posibleng dito din tumawid dito sa may Hilagang Luzon. Yan po yung pinaka-senaryo na possible na daanan ng mga bagyo na kapag nandito sa may Mindanao area. At possible din na may lumapit at bago lumihis. So, kung may lalapit po papahilaga at sa Luzon, possible din po yan na hilahin nito ang hanging habagat dahil inaasan din natin sa mga susunod na mga araw o linggo ay posibleng bumalik yung hanging habagat na siyang posibleng hatakin ng mga mabubuong bagyo dito sa may Pasipiko. At yan po yung pinaghahandaan natin ng mga posibilidad o mga senaryo na maaaring mangyari sa buwan ng September. Kaya naman, naasahan po natin ang maulap na pag-flooring. At dahil dito, asahan po natin ang maulap na pag-flooring at mga pag-ulan dito sa area ng Aurora, Toblilo Islands, Quezon Province, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, at Sorsogon, kabilang ang Romblon, and then Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Zambales, Bataan. Na kung yan ay apektado din po yan ng low pressure area na patawid nga po dito sa kanluran bahagi ng Luzon. At kabilang din ang Pangasinan sa pagkakaranas ng mga ulap na pagburin at mga kalat-kalat na pag-ulan dahil po yan sa low pressure area. At kabilang din ang Palawan area sa apektado ng low pressure area dahil dito yun tatahakin ng mga cloud cluster na dala nitong low pressure area. Kapag ito ay natapat ito sa may Palawan area, asahan po ang maulap na pagburin at mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng low pressure area. Samantalang ang nalabing bahagi naman ng Luzon, ito sa Hilagang Luzon, bilang ang Ilocos Norte or
Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Isabela Region, at Quirino. Ang mga nabanggit po yan ay makakaranas din po ng fair weather. Kumbaga ay makakaranas din po ng bagyang cloudy. Ngunit nandiyan pa rin yung bagyang pagsikat ng araw. So, sisikat ang araw at asahan pa rin na mga laglaw pa po rin. Dulot po yan low pressure area at ang hanging easterlies. Samantala, at kabilang din ang babuyan ng Grupo of Islands at Batanes area sa mga asahan ng fair weather na lagay ng panahon. Dahil may easterlies pa rin po tayong umiiral sa silangang bahagi ng ating bansa na siya nagdadala ng mainit na panahon na siyang nagdadala rin o nagpapabuo ng isang localized thunderstorm na kung saan kung fully develop itong mga localized thunderstorm na ito ay posibilidad na magbuhos ito ng malakas na pag-ulan na possible din ang pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar, lalo na yung pinaghahandaan natin nasa mababang lugar nating mga kababayan. Para naman sa maging lagyan ng panahon sa Visayas ay asahan pa rin po natin na magiging maulap hanggang sa maulap na paparoin na may mga kalat-kalat na pag-ulan na dulot nga rin po itong hanging easterlies at low pressure area na nagdadala na ito ng mga localized thunderstorm na siyang nagsasanib-sanib po dito yung may easterlies po tayo at may low pressure tayo. So magiging tinatawag natin dyan na associated na po yung kanilang energy. So magde-develop sila ng mga localized thunderstorm. Kumbaga, maasahan natin ang mga kalat-kalat at maulap na papawarin sa halos buong bansa po yan. Luzon, Visayas, Mindanao, asahan po yan. So ang kung makaranas po tayo ng maliwalas na panahon ay asahan pa rin po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at maulap na papawarin lang na sa area ng Northern Samar, Eastern Samar. So kumbaga kasi mayroon tayo ditong low pressure area. So yung mga thunderstorm niya or mga clouds cluster na kapag nag-associate dito sa may easterlies ay magdadala ito ng mga maulap na papawarin dito sa silangang bahagi ng Visayas. Kaya ang Samar region ay asahan po ang bagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin at mga kalat-kalat na pag-ulan. At Biliran, Leyte at Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, makakaranas po ng bahagyang maulap na papawarin at mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga lugar na yan. Para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Mindanao, ay asahan po ang mga localized thunderstorm. Yung mga localized thunderstorm pong ito ay ito yung mga tinatawag natin na dinidevelop ng isang mainit na temperatura. So, ang asahan po natin, alam ba, makaranas po tayo ng maliwalas na panahon sa umaga at maya-maya lang po yan, after lunch or mamayang hapon, ay asahan po rin po ang maulap na papawarin dahil po nagde-develop na yung mga localized thunderstorm at dulot ng hanging easterlies na siyang mainit na temperatura na nanggagaling naman sa Pacific Ocean na makikita natin po yan sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung ito ang fully develop na po yung mga localized thunderstorm, ay yun po yung magbibigay ng mga paulan o mga biglang buhos ng paulan. Kung kayo ay natapatan ng fully developed na localized thunderstorm o mga cloudy na mabibigat na or sobrang mabigat na para ibagsak na sa ating kalupaan, ay yun na po yun. So possible na 1 to 2 hours ang tinatagal din nito na posibleng magbaha sa mga bababang lugar at pagbuo ng lupa. Kaya po lubos natin pinag-iingat at pinag-handa ang ating mga kababayan. Lalo na mayroon po tayong dalawang low pressure na namamataan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yun nga po ay possible nga po maglandfall itong low pressure area. Kumbaga, kung hindi man ito mabuo bilang isang totally na bagyo, ay asahan po ang mga pag-ulan kung ito ay dadaan dito sa ating lupain or sa ating mga lugar. Kung ito ay dadaan sa ating lugar at mag-standby sa ating lugar, asahan po kung magtagal ito ng ilang araw, ay asahan po natin possible na magpagbaha at pagguho ng lupa. O di mas apektado rin po tayo niyan kahit hindi ito magdala ng malakas na hangin, ay apektado tayo ng mga malalakas na pag-ulan o possible na pagbaha at ayun nga po, mas nakakabahala din po doon sa mga kababayan natin na nasa mga bababang lugar na talaga naman nakakabahala din na alam naman natin sa ibang lugar ay lubog pa rin sa baha.
At yan nga po, maging alerto po tayo lalo na sa mga kababayan natin dito sa may Mindanao area. Kaya po, sa mga kababayan natin sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Sur, Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao, Compostela Valley, Davao Oriental, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands ay maging alerto lang po tayo sa mga biglaang buhos ng pag-ulan at maulap na papawirin na dala po yan ng mga localized thunderstorm na associated dito sa may easterlies at low pressure area na nasa silangang bahagi ng ating bansa. So ayan nga po ang pinakalitis na ating lagay ng panahon dito sa ating bansa. At para naman dito sa Palawan area, ay asahan pa rin po ang magiging maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Ngunit nandiyan pa rin po ang pagsikat ng araw. Sa makaranas man tayo ang mga pagsikat ng araw at maya-maya naman po ay maulap na papurin na naman po dahil po dito sa easterlies at itong low pressure area na nasa Bicol area. Para naman sa maging lagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala tayo nakapas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa mga nais pumalaot dahil sa mayroon tayong minomonitor na low pressure area. So ating pinaghahanda na kung possible na ito ay lumakas, bagya pang lumakas or lumakas, ay posibilidad magpatas ito ng alon ng ating karagatan. Lalo na dito may silang ng Luzon at silang bahagi ng Mindanao na ating mamomonitor nga at mayroong low pressure area na de-develop. So maging alerto lang po tayo sa mga possible. At kaya kung kayo ay maglalayag or pumalaot, sana ay nasa malapit lang din kayo sa inyong dalampasigan or sa mga baybayin ng inyong karagatan. So huwag po muna tayong lumayo sa area ng ating lugar upang sa gayon, kung sakaling lumakas itong low pressure area, magdadala ito ng mga malakas din na hangin at mga localized thunderstorm na siyang magpapatas ng alon sa ating karagatan na siyang lubang mapanganib lalo na doon sa mga kababayan natin may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan nga po yung ating pinaghahandaan at pinag-iingat ang ating mga kababayan upang makaiwas sa mga ganong posibilidad dahil ang ating panahon ay hindi natin alam kung anumang oras, anytime, maaaring magbago. Kaya ito ay nasa latest lang po nalagay ng panahon. So sa mga susunod ng 2 o 3 oras ay nagbabago po yan. So kaya dapat maging updated po kayo sa mga bagong ulat panahon. At para maging updated po kayo sa bagong ulat panahon, at mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para ma-notify po kayo or ma-update po namin kayo kung sakaling nagbago na nga po ang magiging lagay ng panahon or low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayan nga po, sana po ma-share po natin at para po marami po tayong ma-vision ng ating mga kababayan, lalo na sa mga nangangailangan ng abiso at tungkol dun sa posibilidad na malakas na pag-ulan at pagguho ng lupa or pagbaha sa kanilang lugar. At yun nga po, maraming salamat sa inyong lahat at sa mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyo and God bless us all guys. Bye for now.